Yes, Mr. President, if the speaker will allow it, Mr. President, on his speech. Yes, Mr. President. Kasi, and I know, Mr. President, that I think he personally went to the place. So, Yes, Mr. President. Samantalang ako po binabasa ko lang ang mga news reports. So si Senator De La Rosa po ay talagang nakita niya anong nangyayari sa ground, nakausap niya, I'm sure both sides, for being a former PNP chief, kausap din niya mga police, kausap din niya yung mga KOJC and the other Dabaweños there. Alam niya po ang sitwasyon. So, based on your personal information po, Mr. President, ano po ba ang sitwasyon sa ground? Tama po ba yun na naglagay ng parang kampo ang pulis doon sa lugar? And then pag sinabi natin lugar, is it outside of the gate of the KOJC compound or inside of the gate of the KOJC compound? Correct, Mr. President. Both inside and outside of KOJC compound. Ando Ganda ng tanong nito ni Coco Pimentel. po nakakampo ang ating mga kapulisan. Inside. So para na pong parang expropriation na po yan. Yung Occupation. Occupation na yan. ginawa nilang public property ang isang private property, kahit pansamantala lamang. Correct, Mr. President. Tila nga. Alam mo kung bakit ganito si Coco Pimentel? Alam nyo, eto si Coco Pimentel, wag natin anuhin yung politika nito, pero if there is one truth about this man is really a fighter of human rights. Si Coco Pimentel. Walang biro ho. Yan ang sinabi sa akin ng mga kakilala ko po. Talagang fighter ng human rights yan. And that's really illegal. If you're serving a warrant, wala namang problema. Pumasok ka. Wala namang pumipigil sa kanila. Pinigilan ba sila? Diba? Pumasok naman sila. Pero you occupy. You stay there overnight. Hindi lang overnight, double night. Hindi nga short time eh. Dinaig pa yung short time sa Sogo. Diba? 2 araw. Sa pagkakaalam ko, 2 araw na nag-stay dyan. Ano yun? All throughout, naghahanap sila? Nakita natin natutulog eh. Ibig sabihin, hindi sila naghanap. Una, pumasok sila, naghanap sila, wala sila mahanap, natulog sila. Bakit di sila matulog sa labas? Tapos kung maghahanap uli kayo, pumasok uli kayo sa loob. Diba dapat ganun ang batas? Hindi huyo, papasok ka dyan, titira ka ng 2 araw. 4 days. Yun. 4 days. Hindi, imagine nyo lang. Magsiserve ng warrant doon sa inyong compound. Alam niyo yung mga compound, di ba? Yung mga townhouses na magkakadikit tapos parang meron kayong little compound doon. Pinasok ng pulis yun dahil may hinuhuling adik sa inyo. Tapos, pumasok na rin sila sa loob ng bahay nyo kasi hinahanap doon. Tapos, hindi na umalis, natulog doon ng 4 na araw. Ang tanong, sige nga ho, ang tanong, legal pa ba yan? Ikaw, Attorney Libugan, legal pa ba yan? Nagmamagaling ka rin naman eh. 4 na araw na natulog doon? Legal pa ba yun? Wala sigurong matinong abogado na magsasabing legal pa yun. Hindi, ito totoo. Magtanong kayo sa abogado, pag nag-serve ba ng warrant, di ba, sinerve mo yung warrant, pwede na mag-stay doon ng 4 na araw? Matulog doon? Antayin, hanggang mahanap yung tao? Walang ganun. Tama, mali? Pakiramdam ng mga tao doon ay meron ng martial law na nangyayari doon sa Davao. Dahil nga, yung O, yan na naman yung isa. Isuko nyo si Kibuloy. Alam mo, Roy Kid, kung hindi ka rin namang isang katerbang tanga, kung ako alam ko si Pastor Kibuloy, susuko ko talaga. Oh, may reward na 10 million. Biro lang. Isuko. Kung alam lang sigurado ko, kung alam lang ng mga tao dyan, isinuko na yun eh. Hindi, isipin mo to Hindi, let's be realistic. Okay, let's be realistic.
even if may mga taga KOJC talagang they really love the KOJC and Pastor Kibuloy. Kung talagang naandyan si Pastor Kibuloy, meron at meron maghuhudas dyan. Eh sa Panginoong Hesus nga may hudas eh. You understand what I mean? Simple as that. It's a logic. Kung ang Panginoon nga, 12 na lang yung kanyang disipulo, may naghudas pa eh. Because of money. Tama, mali. Tama, mali. Sagot! Oh. Eh yan, sa dami ng taga kay OJC na naandyan. Kung nandyan talaga si Pastor, at sa laki ng alok, hindi lang ng Pilipinas at ng Amerika, meron at meron dyan na mag-i-squill. Tama, mali. Utak ang gamitin ninyo. Hindi ko sa minamaliit yung mga taga kay OJC. Pero mantakin mo nga kay Kristo nga eh. 12 na lang yun, may naghudas pa. Kaya nga meron tayong tawag na hudas eh. Kasi nga si Judas yun eh. Tama, mali. Dito pa kaya? Ang dami niyan, kontrolado mo ba lahat ng utak ng mga yan? Ang hirap nun. Sigurado, meron at meron diyang pipiyok. At nangangailangan ng pera, matetempt sa pera, hindi lang 10 million yan, ang laki niyan, 100 plus million yan. Eh bakit wala? Nagsuko. Eh kasi wala dyan. Wala dyan. Hindi ko maintindihan. Eh, sigurado ko kung si Jay Guevara, alam niya yun, sinuko niya yun. Alam mo naman si Jay Guevara, ang lakas ng makano, scam. Biro lang. Huwag niyo kayo susumbong kay Jay Guevara, ha? At tutulog na yung mama na yun, ha? Compound ay hindi na magamit ng mga may-ari. Correct. Mga rightful owner of that compound hindi na magamit dahil binabawalan silang pumasok. At kung sila ay nakapasok, gusto nila lumabas, hindi na sila makapasok uli. So, this is deprivation of private property, Mr. President. Opo, so ganyan po. Kailan po kayo bumisita ron para at least malaman natin yung petsa ko yung personal knowledge ninyo? Ano po yun? I was there when the warrant was executed in the early morning of Saturday, Mr. President. I went there around almost 5 o'clock in the afternoon. 25, bale? August 25, Saturday? It's August 25? 24. August 24, 24, Sabado. Opo, so nakita niyo po yun. So, merong police personnel or force outside of the gate. Siguro ang purpose nun para bawal pumasok ang mga nasa labas. Merong police force or personnel inside the gate. Ang purpose naman nun para bawal lumabas. Yun, Mr. President. And ang KOJC naman po or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Attorney Torion eh. So I'm sure nag-reason out na po sila siguro sa commanding officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng police at bakit nila ginagawa yun? Their reason, Mr. President, for that vacating the area was that meron pa daw silang namumonitor na heartbeat sa ilalim ng lupa, underground. And that could possibly be the heartbeat of Pastor Apollo Kibuloy. And that is the reason why they encamp inside the KOGC compound, because they presume that their service of warrant of arrest is still ongoing. Nung matapos ng lahat, pabalik-balik na, ayaw pa rin umalis sa ating kapulisan doon. Andoon pa rin sila na parabang kanila ng parang martial law ba na private property, basta-basta nila kukunin ng gobyerno at yung may-ari ay hindi na makagamit sa property, Mr. President. Yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am a retired policeman. I am once the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. But still, why are these people continue to do that despite knowing that they... Kaya nga, Senator Bato, ipatawag mo uli si Torre. Sermonan mo ng bonggang-bongga. Mali talaga eh.
Tapos pag nagreklamo, i-contempt mo yung animal na yan. Hindi, ako, na makatikim yan. Kinulong niya yung mga tao dun eh. Dapat makulong din yan. Senator Bato, ko ako sa'yo talaga, i-contempt mo yan si, napakasinungaling sir eh. Senator Bato, nananawagan ako sa'yo. Sigurado ako magsisinungaling yan. Yun na nga lang sa tirgas na sinasabi niyang walang tirgas. May video, may tirgas. Si Boss Dada, tinirgas. Kaya sinungaling talaga yan, sir. Kung ako sa inyo, i-contempt nyo talaga yan. They are violating the rule of law. Yun lang ang kinasama ko, Mr. President. Tapos po ba, nakita nyo rin po na because of that police presence na amounting to a barricade or an encampment, pati po ba yung use ng highway sa labas ng KOGC compound ay apektado din? Apektado talaga, Mr. President, dahil sinara ng kapulisan yung highway. Siguro, Yung lane, lane na pinakamalapit o yung buong highway? Buong yung highway! Buong highway. Airport hanggang dulo, yung buong highway hanggang Panakan, hindi na mapasukan ng sasakyan dahil hinarang ng pulis. Dahil, siguro, to my mind, I am also a policeman. With thanks, Sana, Senator Coco, pagka may hearing, nandun kayo. the same manner, Mr. President. Alam ko yan, ginawa ng kapulisan para harangin yung posibleng Boss, pepper spray lang po si Boss Dada. Sorry po. Hindi, alam ko na pepper spray lang siya. Pero nakita niya kasi yung tear gas eh. Narinig ko sa kanyang interview, nakita niya ng sarili niyang mata. Yung tear gas. Okay? So, na pepper spray lang siya, na-sprayan lang siya. Kasi, depende kasi yun eh. Meron kasing tinatawag din. Ito para sa kaalaman ninyo, yung iba kasi, ang tawag din doon sa pepper spray, tear gas. Bakit kanyo? Kasi nga nakakaluha. Okay? So, pwedeng ganon, or pwede yung tear gas talaga na yung push, push, gumaganon. So, depende kasi yung kung anong, papaano mo ipapaliwanag yung tear gas. Pero yung sinasabi kasi dyan, both yun eh. Pareho yun. Tear gas or pepper spray, the point is, merong ginamit. Okay, may ginamit na ano na yun, beyond doon sa tinatawag na maximum tolerance kasi wala naman silang ginagawa. That's the point. It's not just we are on that term ba na pepper spray or tear gas. Ang point doon, it's no need to do that. Nagigets nyo? Hindi na kailangan gawin yun. Bakit? Wala namang pumapalagi. Isipin nyo to nangyari yan habang nag-uusap sa harap si Diwata at saka si Atty. Torion. Pinasok sa likod, doon ng tear gas. Kaya nga nagtakbuhan ng banateros doon kasi nga tiningnan nila si Coach Oli, nakita rin yun. Talagang personal na nakita nila yun. Na merong tear gas. Okay? At meron din namang mga nag-spray ng peppers. Ibig sabihin, ang point doon, it's not necessary. Hindi kailangan yung force na yun. Why? Because they were allowed to get inside. So let's not, wag na tating pagtalunan whether it's a tear gas or it's a pepper spray. The point is, meron talaga. Kitang-kita. Excessive force. That's the point.